Nitong nakaraang linggo ay napakagandang balitang inilabas para sa ating AFP Modernization Program matapos inanunsyo ng Department of National Defense na bibili ang bansa ng nasa 500 fighting vehicles para sa Philippine Army upang ma-upgrade na ang mga lumang armored vehicles ng bansa at magamit din sa territorial defense ng Pilipinas. Lumang-luma na masyado ang mga ginagamit na M113 armored personnel carriers ng Philippine Army kahit na minodernisa na ito sa tulong na rin ng Israel, pati na rin ang mga Simba at V150 armored vehicles at kulang din ang firepower ng mga assets na ito na kung saan mga 50 caliber machine gun lamang ang main weapon ng mga armored vehicles. At ayon pa mismo kay Secretary Gibo Teodoro Jr., wala masyadong armor ang mga assets ng Philippine Army, kaya madaling maambush ang mga ito ng kalaban, kaya dapat na talagang makabili ang Pilipinas ng bagong assets sa lalong madaling panahon, at sinasabing nakapag-request na ang Department of National Defense ng budget upang maumpisahan ng bilhin ang nasa 500 fighting armored vehicles. Sinasabing nasa 18 billion pesos ang nirequest ng Department of National Defense para sa unang batch ng mga fighting vehicles at hindi man sinabi kung anong eksaktong produkto ang kanilang bibilhin. May tsansang ang i-offer muli sa proyekto ay ang Guarani 6x6 Armored Personnel Carrier at imbis na machine gun lamang ang nakalagay sa itaas ay ang i-offer ay meron ng 30mm autocannon. Direktang bibili na lang ang Pilipinas sa Brazil na siyang gumagawa sa mga Guarani at hindi na dadaan pa sa Israel, lalo na't 5 taon ang delay ang ating mga biniling Guarani mula sa Israel at hindi pa malaman kung kailan makukumpleto ang order. Maliban sa mga Guarani mula sa Brazil, malakas din na contender para dito ang Ascod 2 ng Europa dahil mayroon na rin naman tayo neto sa ngayon. At ang kailangan lamang gawin ng Department of National Defense ay huwag nang idaan ang pagbili nito sa Israel upang maging mabilis ang delivery ng mga armored vehicles. Mayroon na tayong Ascod 2 na infantry fighting vehicle tulad na lang netong ginagamit ng Philippine Army na kung saan armado ng 25mm autocannon ng Israel at marami namang pwede pang ibang pagbilhan na ibang supplier ng autocannon mula sa Europa. Isang halimbawa na lang nito ay ang Ascod Pizarro 2 na kung saan armado ng mas malaking 30mm Mauser Mark 32 dual feed autocannon na kayang tadtarin ng armor ng iba pang armored vehicles at di hamak na mas heavily armored ang mga Ascod Pizarro na ito kumpara sa kasalukuyang ginagamit ng ating Philippine Army. At sa mga hindi nakakaalam, di hamak na mas mura pa ang Pizarro kumpara sa mga Sabra light tanks na meron tayo sa ngayon, kaya kayang-kaya ng Pilipinas bilhin ng mga Ascod Pizarro kung matutuloy nga ang paglaan ng pondo ng Philippine government. At maliban sa dalawang ito, marami pang ibang posibleng may offer sa ating bansa, lalo na mula sa South Korea na kung saan aktibo sa ating modernization program tulad na lang ng kanilang K-21 infantry fighting vehicle na nababagay din para sa ating Philippine Army. Inoffer na rin ng South Korea noon ang K-21 ngunit ibang variant lamang dahil ang kanilang inoffer noon ay ang K-21 na armado ng 105mm cannon sa light tank project ng Army ngunit hindi nga lang pinalad matapos matalo ito ng offer na Sabra light tank ng bansang Israel. At ang K-21 na inaasahang i-offer sa ating bansa sa bagong proyekto ay armado ng 40mm autocannon na di hamak na mas malakas sa 25mm at 30mm cannon na inaasahang ilalagay sa offer ng Guarani at Ascod 2 na mas magpapalakas pa ng firepower ng Philippine Army. Bagay na bagay talaga ito para sa ating bansa dahil may amphibious capability ang K-21 na kung saan kaya nitong dumaan sa ilog at iba pang coastal areas, kaya kaya nitong abutin ang mga lugar na mahirap pasukin ng armored vehicles. At sa aking opinion lamang, ang pinakamaganda talagang opsyon dito ay ang Guarani mula sa Brazil na armado ng 25mm autocannon dahil na rin ito ang pinaka-affordable sa lahat
na kung saan bawat isa nito ay sinasabing nagkakahalaga ng $2 million o nasa 120 million pesos. Kaya kung gusto ng Pilipinas na makumpleto ang kanilang planong 500 fighting vehicles, ay dapat nilang piliin ang may pinakamababang presyo sa lahat ng ino-offer. Maliban sa Guarani, Ascod 2 at K-21 ng South Korea, magiging malakas na contender din dito ang AWAV ng Chaisiri ng bansang Thailand, matapos opisyal ng nagkapirmahan ng kontrata ang Philippine Marine Corps at Chaisiri ng Thailand para sa unang 5 AWAV 8x8 amphibious wheeled armored vehicles at nagkakahalaga ang kontrata ng nasa 389 million pesos. Ang Pilipinas ang pinakaunang export customer ng nasabing armored vehicle at masasabi kong malakas na competitor ito dahil nasa $1.6 million lang o 77 million pesos ang bawat isa nito, ngunit tataas pa ang presyo nito kapag nilagyan na ng autocannon. Ang pagbili na ito ng Philippine Marine Corps ay test purchase pa lamang, na ibig sabihin ay sinusubukan pa nila ang capability ng AWAV 8x8 kung angkop nga ba ito sa kailangan ng Pilipinas, kaya 5 units lamang ang kanilang binili mula sa Thailand. Kaya din itong lagyan ng hanggang 30mm autocannon sa itaas, kaya napakagandang opsyon talaga nito para sa Philippine Army. At umaasa tayong kasama ang technology transfer sa mga offer, hindi lang sa AWAV, kundi sa lahat ng offer mula sa ibang bansa, upang matuto na ang Pilipinas na makagawa ng sarili nitong armored vehicles at hindi na masyadong umasa sa pagbili mula sa ibang bansa.